Dito kami kumain ng umagahan sa taas ng bundok at ang inulam nga namin ay ang kapipitas lang na bulaklak ng kalabasa. Basta sa tuwing nga akit kami dito sa taas ng bundok, lagi lang kaming may bitbit na tubig. Wala kasi kaming gagamitin na pansaing kapag hindi kami nagdala. Bago nga kami dumiretso sa may kubo, dumaan na ako dito sa may tanim ko ng kalabasa at pinagpipitas ko na nga yung kanyang mga bulaklak. Meron na din pala akong mga nakikita dyan na mga bunga niya na pailan-ilan lang na siguro mga gasuntok ko na rin ang laki. At sana nga itong mga naging bunga niya ay lumaki at hindi masira para naman meron kaming maigulay na mga bunga niya. Kahit pala yung mga maliliit dyan na mga bulaklak, pinagkukuha ko na rin kasi sayang. Kami lang din pala ng asawa ko ang kakain ng umagahan ngayon at purong bulaklak nga ang iluluto ko ngayong umagahan na merong sahog na 2 pirasong tilapia. Mas inuna ko talaga ang pagpitas ng bulaklak ng kalabasa kasi dumiretso dito sa kubo kasi nga ang ulan ay mukhang paparating na naman. Ang panahon kasi ngayon dito sa amin, maya-maya lang ay umuulan ng malakas tapos maya-maya lang din konti ay aaraw na naman ng sobrang init. Hindi na nga talaga maintindihan pero mas okay naman na yon kaysa sa maghapon na umuulan. Yun nga lang, kapag ganito ang panahon, medyo mahirap magpatuyo ng damit kasi maya-maya lang ang pagpunta sa sampayan para magpinaw ng damit. Pagkarating ko pala dito sa kubo, nagsalang na rin kaagad ako ng sinaing. Medyo dinamihan ko kasi kasama na rin dito pati yung mga aso. At habang hinihintay ko nga dyan na maluto yung sinaing, inilinisan ko na rin pala itong mga bulaklak ng kalabasa. Tinanggal ko din pala dyan yung titi-titi na kung tawagin dito sa amin. At medyo may karamihan din talaga itong mga nakuha ako na bulaklak ng kalabasa. Tapos habang nagluluto nga ako dyan, napakausok. Ewan ko ba, hindi naman basa itong mga panggatong pero mausok talaga siya kahit na maapoy. Medyo ininin na pala yung sinaing dyan kaya pinagilid ko na lang at magpiprito naman ako ngayon ng daladala ko na 2 pirasong tilapia. Namili pala ako kahapon ng tilapia sa palengke at ang ginawa nga namin doon kinukunti-kunti lang namin na isahog sa mga gulay. Alam niyo sa totoo lang nung nag-aaral pa kami, nabibilang lang sa kamay ko yung pag-ulam namin ng purong pritong isda. Si mama kasi dati kapag nagbili ng isda sa palengke, ipiprito niya yan lahat pero hindi namin yun uulamin kaagad ng isang ulaman lang. Ang gagawin doon ni mama, isasahog niya yun paunti-unti sa gulay. Ang natatandaan ko lang din talaga, nakakapag-ulam lang kami ng purong pritong tilapia kapag buwan ng Mayo. Kapag buwan kasi ng Mayo, marami nakukuha sila papa ng mga isda sa lake at doon nga lang kami talaga nakakapag-ulam ng prito na tilapia kasi nga marami yung mga nahuhuli nila. Pero nakakapag-ulam naman kami ng mga paksiw, pangat o kaya naman ay sinigang na tilapia. Pero kapag usapang prito na, ewan ko ba bakit hindi ipaulam sa amin ni mama ng yung purong prito lang talaga. Pero ngayon nakakapag-ulam naman na kami ng purong prito, hindi yung dati na nakakapag-ulam lang kapag sinahog siya sa gulay. Wala pala akong nilagay na ricado dito sa niluto ko na gulay. Tanging asin lang at saka kaunting pampalasa ang nilagay ko at saka yung bagoong na rin. Pagkahango, syempre nagsimula na rin kami kaagad sa pagkain kasi mag-aalas 8 na to ng umaga, talagang medyo tanghali na rin para sa agahan. Napakasarap na naman nga ng ulam namin ngayong umagahan at saka kapag sinabing bulaklak ng kalabasa, para sa akin isa to sa pinakamasarap na gulay. Mapaparami talaga ang kanin kapag ganito ang ulam kaya minsan talagang nahihirapan ako mag-diet kasi nga ganito kasarap yung mga ulam. Pagkatapos naman namin kumain dyan ng umagahan, naglakad-lakad nga ako dito sa may gilid ng kubo at meron nga ako nakita na isang puno ng saging na tibain na. Noong nakaraan linggo ko pa talaga to nakikita kaya lang nakakalimutan ko naman na tibain. Makuha ko na yung kanyang bunga, pinagtataga ko na rin dyan yung pinakang puno niya at inipon ko nga dito sa may pinakang baba para tubuan siya ng mga kabute. Kanina habang nagluluto ako at kumakain kami, napakalakas ng ulan tapos ngayon biglang araw na naman. Kaya kapag nagpapatuyo ko talaga ngayon ng damit, naku talagang maiinis ka, kakapinaw tapos kakasampay. Tapos nang pauwi na pala kami dyan, bigla nga dumating tong bunso kong kapatid at nakabuntot nga sa kanya tong pamangkin ko. Si sama-sama kasi lagi itong bata na to kaya nandito na naman at wala pang ang short. Umakit pala yung kapatid ko dito sa taas ng bundok kasi magsusuga siya ng mga alaga niya na baka at pinagagalitan ko nga kasi yung pinagsugahan niya kanina abot pala yung tanim ko na sitaw kaya ayun nakain niya yung kalahati. Tapos maya-maya nga lang din konti biglang bumuhos na naman ang ulan kaya imbis na pauwi na kami bumalik nga ulit kami lahat dito sa may kubo para lumilom saglit. 10 minutes lang naman yung malakas na ulan tapos biglang nga rin tumigil at pagkatila nga ay naglakad na rin kami pauwi. Tuwang-tuwa nga ang batang maliit habang naglalakad kami pauwi kasi nga ang daan matubig. Alam nyo naman ang bata na to talagang mahilig maglawlaw at maya-maya nga lang din konti nakarating na kami sa bahay nang hindi umuulan. See you lang for today's video. Thank you for watching!